Halika, samahan niyo akong buksan ng isang napaka-espesyal na baul, ang baul ng kwentista. Dito sa loob, nakatago ang mga kwentong minanapan natin sa ating mga ninuno, mga kwentong nagpapakilala sa atin bilang Pilipino. Tara, silipin natin! Kayo ba? Napapaisip din ba kayo kung bakit ang mga bagay-bagay ay ganyan ang itsura? Halimbawa, ang pinya. Bakit kaya parang ang dami-dami niyang mata, no? Well, ayon sa ating mga lolo't lola, ang sagot dyan ay nasa isang lumang-lumang kwento. At ang tawag sa mga ganitong kwento ay alamat. Pero hindi lang yan simpleng kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay. Ang mga alamat parang mga gabay. Tinuturuan tayo kung paano maging mabuti sa paraang puno ng mahika at hiwaga. Okay, handa na ba kayo? Unahin na natin ang isa sa mga pinakasikat na kwento mula sa ating baul. Ito ang alamat ng pinya. Isang kwento tungkol sa isang batang medyo tamad at sa isang hiling na binigas ng kanyang ina na siyang nagbago sa lahat. So ang kwento natin ay tungkol kay Pinang. Si Pinang, lumaki siyang spoiled, alam niyo yon, mahal na mahal siya ng nanay niya kaya hindi siya natutong gumawa ng gawaing bahay. Isang araw, nagkasakit ang nanay niya. Napilitan tuloy si Pinang na kumilos. Habang nagluluto siya, hindi niya makita yung sandok. At imbas na hanapin, tanong siya ng tanong sa nanay niya na may sakit. Sa sobrang inis ng nanay niya, may nasambit siyang isang hiling. At pagkatapos nun, bigla na lang nawala si Pinang. Maya-maya, sa kanilang bakuran, may tumubong isang kakaibang halaman na may bungang bilog at tila ba napapalibutan ng maraming mata. At ito yung mismong sinabi ng nanay niya. Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay. Isang simpleng hiling lang, di ba? Pero dahil sa pagod at inis, nagkaroon ito ng mahiwagang epekto. Oh, ano kaya ang aral na mapupulot natin dito? Simple lang, di ba? Ito'y isang paalala na dapat tayong maging masipag at matulungin, lalo na sa ating mga magulang. Huwag laging umasa sa iba. Isang aral na napakahalaga sa kulturang Pilipino. Sige, magpatuloy tayo. Kasi, alam nyo, hindi lahat ng bida sa ating mga kwento ay gumagamit ng mahika. May mga pagkakataon na ang tunay na kapangyarihan ay nasa talas ng isip. Ito yung tinatawag na novelistic tales. Sa mga kwentong ganito, hindi mo kailangan ng agimat o diwata para manalo. Ang bida, panalo dahil sa sarili niyang talino. At ang perfect example nito ay si matalinong Marcela, isang babaeng kayang talunin kahit sino gamit lang ang kanyang isip. Tingnan ninyo to, hinamon ng isang hari si Marcela. Mga imposibleng gawain ha. Una, magluto raw ng 12 ulam galing sa isang maliit na ibon. Paano yun? Pero ang galing ng sagot ni Marcela, sige po, pero gawan niyo muna ako ng 12 kutsara galing sa aspili na to. Galing di ba? O eto pa, ibenta ang tupa pero dapat maibalik pareho ang pera at ang tupa. Ang ginawa niya? Ginupit niya ang balahibo, yun ang binenta at binalik niya ang pera at yung kalbong tupa. Sa bawat hamon, pinatunayan ni Marcela na mas matalas ang isip kaysa sa anumang kapangyarihan. Sa mga kwentong Pilipino, palaging bida ang pagiging matalino o tuso. Minsan, hayop ang bida tulad ni Pagong na laging nalalamangan ang mas malakas na si Matsing. At minsan naman, tao tulad ni Marcela na ginagamit ang talino para ipakita ang kamalian ng mga nasa posisyon. Sa kahit anong anyo, iisa lang ang ipinapakita. Ang talino ang pinakamalakas na sandata. Okay, sandali. Bago tayo magpatuloy sa mga alamat, pag-usapan naman natin ang kwento sa likod ng mga kwento. Kasi alam nyo ba, muntik na silang mawala sa atin magpakailanman. Isipin nyo to, sa loob ng mahigit 300 taon, ang mga kwentong ito ay nabuhay lang sa pamamagitan ng pagkukwento. Walang libro, walang nakasulat. Ikinukwento lang ng lolo't lola sa mga apo nila. Isang henerasyon lang na makalimot at pwedeng maglaho na ang mga alamat na to. Pero buti na lang, noong unang bahagi ng 1900s, dumating sa Pilipinas ang mga Amerikanong guro at mananaliksik. Sila ang kauna-unahang nagabala na isulat at idokumento ang mga kwentong ito. Isa sa pinakamahalaga ay si Professor Dean S. Fansler. Dahil sa kanila, ang mga kwentong dati ay bulong lang sa hangin, ngayon ay nakasulat na sa papel. Ligtas na para sa mga susunod pang henerasyon. At gaano karami ang mga kwentong ito? Sa koleksyon pa lang ni Dean Fansler, mayroon ng halos 4,000 kwentong bayan. 4,000! Ganon kayaman ang ating kultura sa pagkukwento.
Okay, so para saan nga ba ang lahat ng ito? Bakit mahalaga na alalahanin at ikwento pa rin natin ang mga alamat na ito ngayon? Ano ba talaga ang silbi nila? Well, para daw silang mga cultural compass, isang gabay na nagtuturo sa atin ng tamang direksyon. Kahit na ang mga kwento ay puno ng mahika, ang mga aral nito ay para sa totoong buhay, tungkol sa pakikipagkapwa, paggalang at pagiging mabuting tao. So ano nga ba talaga ang laman ng baul ng kwentista? Puno ita ng mahalagang aral, paggalang sa nakatatanda tulad ng dapat natutunan ni Pinang, sipag at pagiging madiskarte, ang lakas na bigay ng talino tulad ng ipinakita ni Marcela at syempre, ang paalala na lahat ng ginagawa natin ay may epekto. Ito yung mga aral na pundasyon ng ating pagiging Pilipino. Kaya bago tayo maghiwalay, may iiwan akong tanong sa inyo. Kung ang isang simpleng pinya ay may napakagandang kwento, ano naman kaya ang mga kwentong nagtatago sa sarili ninyong paligid? Subukan niyong tumingin sa labas, makinig kayong mabuti. Baka may madiskubre rin kayong sarili ninyong alamat.